ng ganap sa showbiz pag-uusapan natin dito. May nag-break, may nagkabalikan. Tara at pag-usapan! Kung ano man ang chika, alam na ni Sisa. Ito ang Chika ni Sisa. Chika! Ni Sisa! Isang magandang hapon! Metro Manmaga Manila, we are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Sa magandang hapon pa rin po sa lahat ng ating mga pangga na patuloy pa rin pong nakatutok simula pa kaninang umaga. O, diba? Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Kapitana Sisa at eto na ang Chika ni Sisa. Hello po. Magandang hapon sa mga nanonood via our digital platforms on Facebook, TikTok, and of course, sa ating mga team replays on our YT channel sa makaimpanig ng Pilipinas at ang mundo. Hello Philippines and hello world, diba? Kamusta naman? At syempre gusto ko rin batiin muna ang lahat ng mga taga-Tejeros, Makati City. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Syempre, diba? Papahuli ba dyan? Ang mga taga-Addition Hills, Mandaluyong City! Hello po sa inyong lahat dyan sa pamumuno ng inyong butihing Kapitan si Carlito Sernal, si Chairman Carlito Sernal, ang napakabait, isa sa pinakamabait na chairman na ating nakilala. O, diba? Hello po sa mga taga Addition Hills, Mandaluyong. Papahuli ba naman syempre ang mga taga Paco, Maynila. Hello po sa inyong lahat siya. Kamusta naman kayo? Hindi ba? Pero eto, bago natin tuluyang ibigay ang mainit na usapin patungkol nga kay Bea Alonso at Vincent Con. Ako, eto na muna, hindi ba? Kung kayo naghahanap ng mga food supplement na wala kayong dapat pangambahan o, diba, pag-iisipin pa kung ano-ano. Well, eto, pwede kong maisuggest. Wow, maisuggest, diba? Ang food supplement na purong sangkap na walang halong chemical, ang MX3 capsule ay low in sodium, fat-free at cholesterol-free. Nagtataglay ito ng alpha, beta, gamma nutrients na may antioxidant and anti-inflammatory properties. Ang MX3 products ay dumaan sa state-of-the-art ISO certified na planta at masusing pinag-aralan to ng mga highly trained pharmacists at microbiologists. Kaya nga naman hindi kataka-taka na umani ito ng iba't ibang awards sa iba't ibang parte ng mundo dahil ito'y proudly Philippine-made. At kung meron ka pa mga katanungan, pangga, pwede mong bisitahin ang kanilang website sa mx3ph.com. Paalala pa rin po sa lahat na ang MX3 po ay hindi gamot at hindi ito maring gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. O, paalala yan, nakakaloka. Pero eto na, tumungo na nga tayo dahil mainit na usapin ito, hindi ba? Over the weekend, na halos, alam mo yun, puro spekulasyon. Puro na lang, alam mo yun, totoo ba na nakakaloka? Bakit nag-laser sword? Diba? Puro spekulasyon, puro na lang ganito. Patungkol nga daw, sana, alam mo yun, hindi na daw na matutuloy na kasalan ni Bea Alonso at Vincent Co. Pero atin na pag-alaman just recently lang. O, diba? A few hours ago, diba? 110% na nga daw natuloy na ang pagiging Mrs. Co. ni Bea Alonso. O, diba? Sa nalalapit di umano na kanilang kasal. Sabi on May 16, sabi daw. Diba? Dahil taliwas ito sa mga naglabasang balita over the weekend na nagkagulo nga daw ang dalawa. Dahil nga sa tinatawag na prenup na, alam mo yun, na kakaiba, na merong pagbabawal kay Bea Alonso ng ganito kung ano-ano man, ay ito'y pinasinungalingan ng ilan sa malalapit na mga kaibigan ni Vincent Co na wala daw conflict, wala daw prenup na ganon. Diba? Na pag-uusap sa pagitan ng pamilya ni Bea at sa pamilya din ni Vincent, diba? Maging sa mag-asawa, di ba? Patunay lamang ito na pinabulaanan ng pamilya ni Miss Bea Alonso ang naturang balitang naglabasan, yung tinatawag nilang fake news,
'Diba? Na hindi na nga daw matutuloy ang kasal dahil 'diba, ipinost ng kanyang pamilya ilang hours pa lamang ang nakakaraan na buong pamilya sila ay tutungo na ng Spain. O, 'diba? Nakakaloka 'yon. At ilan din daw sa mga naimbitahan na, 'diba, sa naturang nalalapit na kasal daw. On May 16 daw, yun ang sabi May 16 kasi yun ang chika ng mga tao. Sa May 16 daw magaganap sa Spain ang naturang kasalan, 'di ba? Yung tungkol dun sa date ng kasal on May 16, doon hindi natin kinukumpirma yan dito sa ating programa. Yun ay nabalitaan natin dahil halos ilan din daw sa mga malalapit na kaibigan ni Miss Bea Alonzo ay lumipad na rin. Hindi kasama ng team ni Jessica Soho. Kung hindi, lumipad patungong Spain, Espanya, o diba? Para umattend nga sa very intimate at very close na kumbaga ceremony. Diba? Tama lang naman din yan. Tipong ilayo nyo sa Maynila para wala masyadong umeksena, ganon-ganon na nakakaloka. Sabi niya, sino ba naman kasing nagpakalat ng hindi na matutuloy? O, diba? May blind, diba nagsimula yun sa blind item over the weekend, diba? Na halos lahat gumimbal. Diba? Na halos ultimo ang samahan ng Filipino-Chinese Chambers of Commerce ay may kanya-kanya ding kuro-kuro. Na bakit ganon? Bakit ganito? Bakit ganyan? Hindi ba? Kasi parang yung iba naman nagsasabi na baka kasi kaya may prenup daw na gano'n na nagsasabi na yun, diba yung patungkol nga doon sa posibleng, kunwari pag ikinasal na sila, na kapag nagkahiwalay, isa daw doon sa clause na sinasabi, diba, na pag nag-away at naghiwalay sila, iiwan ni Bea yung kanyang anak sa poder ng kanyang asawa at ng pamilya. May mga ganun-ganun daw. Pero ito yung mariing pinabulaanan ng ilan sa mga malalapit na kaibigan ni Vincent Ko na saan nang galing yung mga ganitong balita, 'di ba? At saan din sila nakakuha ng impormasyon para makalapit sa pamilya ko o kaya sa pamilya o kaya mismo kay Vincent Ko, 'di ba? Na para magkaroon ng ganitong idea at ilathala sa publiko. 'Yun ang katanungan ngayon, 'di ba? Sabi niya, buong katawan ba ang nakalipad or naiwan sa Pilipinas? Buo naman. Isinakay sila ng eroplano, Daryl Fukunaga. Pero yun, di ba? Kumaga parang ngayon naman daw, ay parang tuloy na nga daw. Kasi regarding naman daw doon sa prenup, di ba? I guess hindi naman din talaga din against dito talaga si Bea Alonzo. Kasi may mga interviews siya na lumalabas ngayon on social media na kumakalat, 'di ba? Minsan niyang sinabi yan na very open naman siya with the prenup. 'Di ba? May mga nagsasabi pa rin nga ng iba na tipong, ay, 'di ba yung mga kanya-kanyang spekulasyon na second time na naman si Bea na parang, talaga ba? 'Di ba? Ang iingay over the weekend. Tapos yung pala, 'di ba? Papatunayan lang din ng kanyang pamilya, 'di ba, ng iilan sa mga malalapit na ito'y walang katotohanan. Maging ang balita na naantala daw or naantala ang pagte-taping ng Whisper from Heaven na kung saan kasama niya dito si Maricar Reyes, 'di ba? Na sinasabi nga daw na dahil nga daw naapektuhan daw si Bea kaya hindi makapag-taping. Tinanong naman po natin ang pamuno, isa sa mga officer na nangangalaga, 'di ba, ng ilang mga artista under GMA Network, nang atin naman tanungin patungkol dito sa usapin na ito na kung may katotohanan po ba na naantala ba ang taping ng Whisper from Heaven. Ay sinabi, mariin naman tong itinanggi at sinabi niyang tuloy-tuloy naman ang taping. So ang ibig sabihin nito, walang problema, 'di ba? So ibig sabihin tuloy ang kasal. Sabi niya kaya dinedemanda yung iba kasi puro fake news. Oo, 'di ba? Na talaga ba? Over the weekend nga nakakatawa 'di ba? Naglabasan yan. Halos sa lahat ng mga tao, halos sa lahat sa mga nakakasalubong ko pa ang tanong sa akin. Ang sagot ko lang din sa kanila, hindi ako kamag-anak ni Vincent. Hindi rin kami close ni Bea, 'di ba? Para tanungin niyo ako, 'di ba?
Eh hinahanap naman natin over the weekend kung may katotohanan at kung saan nga ba nanggagaling itong source na to. Pero walang gustong magkumpirma. O, diba? Pero yun, blessed good afternoon, sabi ni Michi Garcia. Hi Michi, sabi niya, watching from Quezon Province, diba? Pa-request daw siya ng second chance. Sir Toy, ano ba ito? Diba? Matagal na itong nire-request ni Michi. Pagbigyan mo na nga ito. Diba na nakakaloka? Pero yun na nga. Alam mo yun, kung talagang oo, may mga sumagot na patungkol dito sa fake news na lumalaganap about Bea Alonzo and Vincent Co. Diba? Is makakahinga-hinga naman ng ilan sa mga supporters si Bea at maging sa mga sumusuporta na din doon sa magiging mag-asawa. Diba? Bakit ba ganun? Ayaw niyong lumigayang si Bea? Ba't may mga ganyan? Bakit ba ayaw niyo siyang maging masaya? Deserve ng tao maging masaya, hindi ba? Kung hindi kayo happy, hindi kayo boto dun sa mga papangasawa, hindi po kayo yung magpapakasal. Si Bea, hindi ba? Hindi niyo po problemahin. Diba? Yung mga ganyan, diba? Na nakakaloka. Tapos, yun na nga, 'di ba? At least ngayon, medyo may iba nang, kumbaga parang may mga iba na nagsasabi nga katulad dun sa pictures lang na ipinost daw ng pamilya na ni Bea sa kanilang mga social media platforms, 'di ba? Na sila ay nasa airport parang kahapon yata 'yon at nakarating na yata ng Espanya ngayon, 'di ba? Tapos, 'di ba, ito rin parang inano na rin to ng PEP. 'Di ba? Pinost ito ilang hours ago lamang, 'di ba? Na yun nga, ang pamilya nga ni Bea Alonzo ay tumulak na. Hindi kasama ng team ni Jessica Soho, ha. Kung hindi kung hindi ng pamilya para sa nalalapit na kasal, o 'di ba? Kaya doon sa mga basta naniwala naman on circulation, 'di ba? Wala pong katotohanan 'yan. At kumbaga verify na rin yan mismo ng isa sa mga ating pinagkakatiwalaang source under GMA Network na walang nagaganap na pag-aberya lalo pa dun sa Whisper from Heaven na teleserye na ginagawa ngayon ni Bea Alonzo na kasamang iba niyang mga cast members like Marica Reyes, 'di ba? Na walang katotohanan na naantala dahil nagkaroon ng problema si Bea at para bang lumipad daw. Hindi rin kasama ni Jessica Soho, ha. Kung hindi parang lumipad daw ng Espanya, mag-isa nga daw, parang sinasabi pa nga daw nowhere to found daw si Bea ngayon na tipong kung nasa Espanya na nagpapahinga, talagang hindi nyo makikita dito sa Maynila. 'Di ba? Sabi niya kanina lumipad, ngayon naman itinulak. Alam mo, Daryl, hindi mo naman napapansin. But anyways, 'di ba? Well, kung totoo man, sama-sama natin pa katutukan yan, ilang araw na lang. Kung may katotohanan man yung May 16 na yan, sigurado may mga maglilipa ng mga wedding photos yan. Lalo na yung mga yung mga bumisita doon na syempre proud, 'di ba? Pag ikaw ba naman naimbitahan sa Espanya, 'di ba? Para umattend ng kasal. Once in a lifetime, post mo kaagad 'yan. Kaya tumutok pa rin tayo, 'di ba? Pero paalala pa rin po sa lahat, 'di ba? Mag-iingat po tayo ng mga paniniwalaan on social media dahil hindi po lahat ng nababasa natin ay totoo. At hindi rin po lahat ng nakikita natin o kaya sinasabi ng mga tao, 'di ba? Is dapat natin paniwalaan. At tandaan po natin na sa bawat storya, there's always two sides of the story. Hindi pa pwedeng isa lang yung nagkikwento. Kasi sabi nga sa kanta, pag ikaw lang yung nagkikwento, kwento mo yan, masama ako dyan, gano'n. Hoy! Totoo naman, diba? Sabi niya, pero walang prenup pa. Meron naman yata, pero nagkasundo na yata. Diba? Nagkasundo naman na daw. Yun lang ang pagkakasabi. Nagkaayos naman na daw yung dalawa, nakapag-usap na ng masinsinan na kaya ang kasal ay tuloy na tuloy na tuloy. At ang pagiging Mrs. Con ni Miss Bea Alonzo ay mukhang may isa sa katuparan. Wow! Lakas maka Bernadette Zambrano at Vicky Morales. Wish ko lang Anyways, naku mga panggayan po muna. Siyempre, papakatutukan pa rin natin to araw-araw. Kung ano nga ba magiging progress ng naturang naunsyami daw. O, diba? Pero tuloy naman.
Hindi lang kayo invited eh. Diba? Ganyan lang naman ang mga reaction ng mga ng mga hindi na i-invite. Pero at least, diba, happy naman din ako na, ay, sa wakas, hindi totoo yung balita. Well, in the meantime, mga pangga, yan po muna ang ating unang chika for today's video sa aking pagbabalik. Nako! Mayor Mark Alcala, o, diba, nakabuntot na naman daw kay Catherine Bernardo. O, diba? Mawawala, B? Well, sama-sama natin ba katutukan yan sa magbabalik ng Chika ni Sisa. Woo, 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 woo! At tuloy-tuloy po muna ang ating tugtugan. Dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Hanggang wag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy.